Joros Flores nakita na daw ayon kay Sofia Rivera. Isang video ang kumakalat online na sinasabing nakita na daw si Joros, ang batang nawala sa ilog sa Aklan. Sa nasasagat na usap-usapan, may lumalabas na fake news lang daw ang pagkalunod ni Joros, kaya mas lalong naguguluhan sa kakaisip ng pamilya sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon naman sa ina ni Joros, huwag daw maniwala agad sa mga nakikita sa social media. Nakikiusap naman ang pamilyang Flores na huwag magpakalat ng maling informasyon. Habang tumatagal nga ang paghahanap kay Joros Flores, mas nagiging mahirap ang pagkakataong makita ang kanyang katawan. Ngunit hindi pa rin sumusuko sa isang masigasig na paghahanap ng rescue and retrieval operation at mga disaster risk reduction, management council personnel at mga nagkakaisa sa bayan ng Aklan, volunteer divers and swimmer na nagmula pa sa kalapit na probinsya hanggang sa pag-pull out ng mga lumilipas na araw. Higit pa sa 2 linggo ang pagtulong ng rechanneling ng tubig sa Aklan River na pinangunahan ng mga quarry operators upang makatulong sa paghahanap sa katawan ni Joros. Ngunit nanatili sila sa paghahanap kung saang lugar na sinasabing pagkalunod ni Joros noong January 29. Sa kabilang banda, sinabi ni alias Tiray na hango sa kwento ng kanyang ama, nasa lugar na yon may nakitang butas na parang kuweba sa ilalim ng tubig kung saan nalunod si Joros. Sinabi pa nito na may nagmamay-ari sa lugar na kung saan nalunod si Joros, nasabi nga ng kanyang tatay na may sirena na lumalabas sa sinasabing butas at mayroong mutya. Ito ay sinasabi ng kanyang tatay na tumawag ng manghuhula o albularyo kung sakali na hindi lumutang sa loob ng 1 oras ng paghahanap. Nagkakaisa at tumutulong ang mga faith healer upang makatulong sa paghahanap sa batang nawawala. Samantala, nag-alay ng isang pagtugtog o patik ang mga kabanda ni Joros kasama ang mga nagmamahal sa kanya sa paligid ng poblasyon Banga Aklan. Nagkaroon din ng banal na misa ang simbahang Katolika sa bayan ng Banga kasama ang pamilya ni Joros Flores. Ang misa ay sinagawa sa St. Joseph Spouse of the Blessed Virgin Mary Parish. Umaasa pa rin ang pamilyang Flores na makikita ang katawan ni Joros. Dumalo din ang ilang mga kaanak, kaibigan, kakilala at iba pang media sa Aklan para sa banal na misa. Samantala, isang nagngangalang Maestro Prediction ang nagpost patungkol sa pagkawala ni Joros Flores. Ayon sa kanya, kahit masaid pa ang tubig sa lugar kung saan naganap ang bayanihan sa paghahanap kay Joros Relojo Flores, ay hindi ninyo siya dyan matatagpuan. Noong araw na siya ay nanod ng rumaragasang tubig, ay naitawid na siya patungo sa ibang lugar. Patawid sa mga lugar na aking nabanggit sa aking unang post. Ang mensahe sa mga baraha ay nagmula mismo sa batang ito. Nagawa na ang ipinayo ni Jay Costura na pag-aalay ng dugo mula sa buhay na hayop. Ang senyalis ng pagbuhos ng ulan sa araw na ito ay pangtanggap ng gabay o bantay ng Aklan River. Kaya sa barahan na inyong nakikita sa ika-5 larawan ay pagpapakita ng pagtanggap ng kapalit na alay para maibalik ang katawan ng bata. Bukas ika-9 na araw hanggang sa ika-10 araw ay maari na makita ng mga naghahanap ang katawan ng bata na posibleng lumutang sa mga lugar na aking nabanggit. Ito ay sasabay sa daloy ng agos, palabas ng dalampasigan at kung ito ay hindi mapansin sa loob ng ika-2 linggo ng paghahanap ay makikita na lamang ito na lumulutang malapit sa lugar ng Kamansi Beach. Ang Aklan River ay isang sagrado na pinaninirahan ng iba't ibang uri ng gabay tubig. Ang buhay ng batang ito ay nagsilbing alay para sa kaligtasan ng mga taong naninirahan sa paligid ng Aklan River laban sa mga parating na sakuna. Mahirap man tanggapin, lalo ang pamilya at ng magulang ng bata, pero ang totoo is wala ng buhay na Joros Flores na babalik. Kung sakali lamang para sa katahimikan niya ay ang kanyang hiling ay maibalik ang kanyang katawan sa kanyang pamilya at muling masilayan ng kanyang ama at ina. Bayanihang panalangin din ang kailangan ng bata upang mapalakas ang kanyang espiritual at matagpuan ang liwanag patungo sa tahanan ng Diyos Ama.